and the person's rights have been respected. No? Meron pa nga rito na the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release. Pwede pa nga mag-request ng interim release eh. But of course, pag ginrant yung interim release, the custodial state will have to inform the ICC or the International Court. So it's very clear even in the Rome Statute na hindi pwede yung basta pagka-aresto, diretso sa aeroplano para i-deliver. Yes. And it's the Rome Statute. I agree with your... Ayan na mga kababayan, nakakagulat pong balita ito. Senator Lacson, tila baga may pagbabaliktad na ng mga pahayag dito. Sapagkat mismo sa kanya nang galing, hindi po pwede na idiretso isakay sa eroplano at ibiyahe papuntang Dahig. Grabe na ito mga kababayan. Yari si General Toriring dito. Si Senator Lacson ay hindi pala sang-ayon sa ginawa dito kay Tatay Digong. Grabe na ito mga kababayan. Naniniwala ba kayo rito kay Lacson? Well, paano po nangyari yan na ito pong si Lacson tila baga napabaliktad? Napakahusay po kasi ni Senator Alan Cayetano. Mayroon po kasi si Senator Alan Cayetanong pangungusap. Dito po nag-umpisa yan, napakahusay. Pakinggan niyo po si Senator Alan Cayetano muna ha. Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano is recognized to sponsor the measure. Sir President, sabi po sa Matthew 7:25, the rain shall fall down, the streams or rivers shall rise up, the wind shall blow and it will beat against the house, but the house will stand because it is built in good foundation. So Ang galing-galing ni Senator Alan Cayetano, mga kababayan. Alam nyo po ba, dito nag-umpisa itong speech ni Senator Alan Cayetano. Binuksan niya muna ang Biblia at yung foundation na sinasabi niya, no? At yung bahay, no? At yung ulan. Grabe, no? Mga kababayan, mamaya, maliliwanagan natin kung bakit ganito sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. At ito na nga, mga kababayan, nagresulta ito sa naging pronouncement ni Senator Lacson na tila baga mga kababayan sang-ayon siya lahat sa mga sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Ano po ba ito mga kababayan kanilang topic dito? Syempre pa yung nangyari kay Tatay Digong. Tandaan po natin, isang araw o 2 araw na ang nakalipas na sa araw ng 11, ano na ngayon? 13 ba ngayon? Tama, 13. 1 taon at 2 araw na po nakalipas nung si Tatay Digong ay kidnapin ni Toriring. Na sinasabi nga ni Lacson mga kababayan dito, ito po ay hindi dapat na diretso kaagad sa Dahig. Mayroon pa nga karapatan ng interim release. Yan ang atin pag-uusapan mga kababayan. At ang isa pa sa dapat natin pag-usapan, nagulat ako dito mga kababayan kay VP Inday Sara. Kampo ni VP Sara Duterte bukas sa hiling ni Rep. Jokno na ilipat ng custody si Madriaga kung paraan ito para matiyak ang kaligtasan. Nung hindi ko pa ito nababasang buo mga kababayan, wala pa akong idea, medyo tumaas ang aking kilay, sandali. Si VP Inday Sara, basta na lang pumayag sa kagustuhan nitong, alam naman natin na ito yung mga magdidiin sa kanya. Pero mamaya, malalaman natin ang detalye mga kababayan kung bakit. At ito, si Saldico, kinumpirma na mayroon daw po talagang aplikasyon ang Interpol o Red Notice versus Saldico. At ang hindi lang nila makumpirma mga kababayan, kung talaga nga ba mayroon itong passport ng Portugal. Gets nyo kabayan? Kasi kung mayroon itong passport, mahihirapan tayong pauwi nito. Tama, hindi? Pero kung wala naman pala itong passport at Philippine passport pa rin ang holder nito, aba, ano pa ang ginagawa ng mga Pilipino? Di ba ga pwede nitong arestuhin mga kababayan? Di ba? Katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, Interpol, Red Notice, bakit hindi nila magawa? Yan po lahat ang ating pag-uusapan mga kababayan. At ang pinaka-highlights nito, si Senator Lacson, tila baga mga kababayan. Di natin malaman kung babaliktad na siya or sadyang
magaling lang si Senator Alan Cayetano. Kaya napapasang-ayon siya dito at hindi niya alam na nahuhulog na pala siya sa mga patibong. Yan po lahat ang atin pag-uusapan mga kababayan. Pero bago yan, maraming salamat po muna sa walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share. At sa mga hindi pa subscribers, salamat sa inyong pagsusubscribe mga kababayan. Malaking tulong po yan sa amin mga content creator. Paki-like na rin at paki-share na rin po ang ating mga video kung inyong mamarapatin. At sinisigurado ko po sa inyo, wala itong bayad. Okay? Salamat po sa inyong pang-unawa kabayan. Diretso na kaagad muna tayo dito mga kababayan. Itong ginagawa nila sa impeachment kay VP Inday Sara ay kitang-kita nyo po na fishing expedition. Napakahusay po dito ng mga ni VP Inday. Kasi may post po dito si VP Inday. Ito. May statement si VP Inday dito. Kaka-post lang ito 2 hours ago. Sabi niya, mga kababayan, media outlets have recently published what is described as a letter from Representative Jokno filed before the House Committee on Justice. Mas maganda mga kababayan, panoorin na lang natin tong news para hindi na ako magbasa. Medyo inuubo ako. Sorry po. Jed, ano pang ibang detalye sa pahayag ni VP Duterte kaugnay ng impeachment? Ella, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya at hindi ngayon pa lamang maghahanap. Kita nyo mga kababayan, ang ganda ng punto dito ni Vice President Inday Sara Duterte. Naipasa na nila ito sa sufficient na po ito in substance. Bakit? Sufficient na pala ito in substance, ngayon pa lang kayo maghahanap ng ebidensya. Di ba maliwanag po ito mga kababayan na wala kayong hawak na ebidensya? Tama ba ito o hindi? Dahil dito, tinawag ni VP Duterte ang hakbang na ito na ikatlong fishing expedition ng Kamara. Aniya, ang unang bugso nito ay noong budget hearing noong 2024 kung saan lumabas ang tanyag na linya na let's stick to our plan. Sinundan ito ng kontrobersyal na Ayan mga kababayan, sino may sabi niyan? Si Kimbot, di ba? Si Kimbot, let's stick to our plan. Kasi mayroon po talaga silang plan. Ano yun? Yung i-impeach si VP Inday Sara Duterte. At noon pa pala ito, inumpisahan na nila. Umpisada na pula ito, mulat umpisa pa lang. Saan po ito nag-umpisa mga kababayan? Yung pagbibigay ng tanim kaso at ebidensya kay VP Sara, ito nga pong 125 million confidential fund. na issue ng Mary Grace Piato sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang nasasaksihan ngayon ay isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensyang wala naman talaga. Muling inulit ni Vice President Sara Duterte ang impeachment ay isang politikal na pag-atake na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual at isulong ang mga pansarili at dayuhang interes. Hayagan niyang tinukoy ang mga umano'y nasa likod nito na isang opisyal na lulong di umano sa droga, isang kongresistang itinuturing na utak ng flood control funds at isang mambabatas na lantarang naghahanda para sa 2028 elections. Binatikos din niya ang espesyal na pagtratong ibinibigay ng Kamara sa testigong si Ramil Madriaga na tinawag niyang isang kidnapper. Sa huli pinuna ni Vice President Duterte ang pagtutok ng Kamara at Malacanang sa kanya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at ekonomiya. Ayon pa kay VP Sara, ito ay isang insulto sa mga overseas Filipino worker at sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino. Ela, kaugnay nito na una nang binanggit o binabanggit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamonitor sila sa anumang development kaugnay nga ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at binigyan din nila na handa silang tumugon doon sa lahat ng mga alegasyon o doon sa mga reklamo na nakapaloob dito sa impeachment. Ayan muna update, balik sa inyo, Ela. Maraming salamat, Jed Neresina.
kitang-kita naman mga kababayan, 'di ba, kung paano nila bigyan ng special treatment itong Marcoleta, napakasimple lang. Sandali, nasa na ba ako? Bakit napunta ko? Itong si Madriaga, 'di ba mga kababayan, kung gaano nila bigyan ng napakatinding special treatment. So ito po mga kababayan, itong si Jed, ano pang Madriaga mga kababayan ay sobra po talaga ang ginagawa nilang special treatment. At itong si BP Inday Sara ay talagang mayroon na po talagang stick to the plan. Noon pa yan, no? At ang napakaganda dito kay BP Inday ay nakikita niya po lahat at nababantayan niya po ito. Bagamat nakahanda silang sumagot, pero hindi naman po porket nakahanda silang sumagot, pabayaan na lang nila na itong mga ito ay nagkakalat, di ba mga kababayan? Kamukha nito ang punto ni BP Inday. Ipinasan nyo na yan sa House. Sufficient in substance na yan. So ibig sabihin, mayroon na kayong hawak na ebidensya. Pero bakit ngayon pa lang kayo naghahabol o naghahanap ng ebidensya? Mga kababayan. Di ba? Isa yan. So ibig sabihin, maliwanag, wala po silang hawak na ebidensya. Ganito talaga parang ICC lang din to mga kababayan, di ba? Nung nakaraang mga araw, nakarang buwan, naghahanap ang mga ICC na mga tao na pupwede pang mag-ebidensya, magbigay ng mga karagdagang ebidensya mga kababayan, di ba? Bakit? Kasi nga po, wala silang sapat na ebidensya. Ganyan lang po yan. Pero andun na si Tatay Digong, pinaparusahan na nila na nakakulong na, di ba? Yun po ang masaklap. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan, mayroon naman pong panahon ng sinasabing the day of reckoning, no? Ito, panoorin natin ito mga kababayan, isa pa ito sa nagulat ako, itong action ni BP Inday Sara, panoorin natin. Bukas naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ilipat sa House Committee on Justice ang kustodiya sa nagpakilalang dating security aide ng bise na si Ramil Madriaga. At yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Sa formal na sulat na ipinadala sa House Committee on Justice, nagmosyon si Akbayan Representative Chel Jokno na ilipat sa komite ang kustodiya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na nagsabing naghatid siya ng milyong-milyong pisong pera sa ilang individual sa utos umano ng bise. Dati nang sinabi ng bise na hindi niya kakilala si Madriaga at hindi siya kailanman naging tauhan ng DepEd at ng OVP. Isinumite ni Jokno ang sulat matapos sabihin ng BJMP na may banta umano sa buhay ni Madriaga na nakabilanggo ngayon sa BJMP facility dahil sa kasong kidnapping. Ayon kay Jokno, kailangang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga at availability nitong maging witness sa gumugulong ngayong impeachment complaints laban sa bise. Precisely why we want to make sure that he can come before the committee so that we can assess kung talagang ano ba yung alam niya bilang personal knowledge niya at kung talagang kapaniwala siya. Sabi ng kampo ng bise sa isang pahayag, gusto rin nilang maging ligtas si Madriaga para maipakitang manloloko nila ito. Kaya bukas daw sila sa hiling ni Jokno kung ito ang paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Paniwala rin nila, may tuturing lang na material witness si Madriaga dahil mapatutunayan nila sa kanyang testimonya na politika nila ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Nagmosyon din si Jokno para ipasabpina ng komite ang SALN ni VP Duterte at mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council para sa anumang transaksyong may kaugnayan sa bise. Kasama sa mga pinapasabpina ni Akbayan Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice ay mga record ng accounts na nasa pangalan ni Vice President Sara Duterte, nasa pangalan nila ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio at nasa pangalan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito, naghain ng mga abogado ni VP Duterte ng appearance ad cautelam sa House Committee on Justice para ipakilala ang mga tatayong abogado sa impeachment proceedings. Ayon kay committee member Congressman Terry Ridon,
posibleng may conflict of interest sa mga abogadong sina Attorney Michael Powa na dating spokesperson ng DepEd at Ayaw ko nang ituloy. Yang itere, kokeri doon. Nahirapan na ako. Sorry. Ayun kay. Natatay. Sa mga kumakain na. Anyway, mga kababayan, hindi po yun Sorry. Nano lang ako. Ito, no, mga kababayan, ang punto lang po dito, nagulat ako nitong una kung bakit sinasabi ni VP Inday Sara na payag siya na dalhin dyan sa ang kustodiya ni Madriaga dyan sa House of Representatives, no? Nagulat ako nung una, pero nang pinakinggan ko ito at nakita ko yung buong title, ay sabi ko, okay, mas okay nga ito. Tama si VP Inday Sara. Bakit? Kasi ayon sa BJMP, di ba, may pinalutang sila mga kababayan na sinasabing maaari daw pong mayroong gumurgor or pumatay dito kay Madriaga. Delikado daw po ang kanyang kalagayan dyan sa may BJMP. Now, katulad kay Saldico na kanina na panaginipan lang naman pala ng isang jeepney driver at hindi pa nagurgor, di ba? Once po na nagurgor si Saldico, si Madriaga, sino po ba ang makikinabang? Sino po ang makikinabang, mga kababayan? Tanungin ko muna kayo. Halimbawa, nagurgor si Saldico. Sino makikinabang? Nasagot niya na. Ang sagot ko dito, hindi ang taong bayan. Ang makikinabang, yung mga itinuturo ni Saldico. Tama hindi? Ganon din naman itong si Madriaga. Makikinabang ang itinuturo niya sino? Si VP Inday Sara. Pero bakit concern si VP Inday Sara sa kanyang kaligtasan? Sa kanyang buhay? Kung alam naman nito ni VP Inday Sara na makikinabang siya, if ever man magurgur yan si Madriaga dyan sa kulungan. Di ba? Bakit, mga kababayan? Kasi hindi yun yung kagustuhan ni VP Inday. Wala siyang ganun. Dahil bakit? Dalawa kasi yan. Una, maaaring ibintang yan sa grupo ni VP Inday or kay VP Inday mismo. Na kung ano man ang mangyayari dyan kay Madriaga. Kaya mas mabuti na lang, sabi ni VP Inday, sa inyo ng custody. Para mas safe kung yan ang inaakala ninyo. Para wag nyo akong sisihin. Kasi nasa inyo yan eh. Tama hindi? Alangan naman na nasa loob na ng Congress si VP Inday pa rin ang gumurgor. Kung sakasakali man mangyayari 'yon, di ba? Yun po 'yon, mga kababayan. O ngayon, BMR, sabi mo kanina kung si Saldico magurgor, ang makikinabang dito, hindi taong bayan. Sino? Di yung mga tinuturo niya. Sino bang tinuturo niya? Di ba si Martin at saka si Marcos? O di yun makikinabang pag nawala siya. Tama hindi? Tama, di ba? Yun ay kung mangyayari. Hindi naman natin sinasabi na hindi nangyari na o mangyayari. Bagamat ang wish ni Cara David, ganon. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ganon din dito kay VP Inday. Makikinabang din si VP Inday pag nawala itong si Madriaga. Pero, hindi ito yung gusto ni VP Inday kasi hindi naman nila ito gawain. Kaya nga, pumayag siya, sige, dalhin nyo dyan, Shell, bantayan mo ng mga malapader na mga ngipin mo. Hindi, joke lang yan. Ano ba? Kasi yung isa impeach Sara now. Yung isa naman Hindi. Joke lang yun walang pikunan. Ano lang ito, kumbaga pampabanat, pampa-stretch lang ng mga wrinkles para wag maipon Anyway, tuloy. Yun mga kababayan. Kasabi ko, okay na rin ito na mapanatag na rin sila.
If ever man, wag naman sana mangyari na may mangyari niyang kay Madriaga, wala na silang basihan pa para ibintang na naman ito sa mga Duterte o kay VP Sara. Tama hindi? Now, kung sakasakali mangyari yon, hindi na nakasalanan ni VP Inday, at tiyak na yun, wala na talaga silang ano. Ngayon pa nga lang, wala silang ebidensya. Katunayan nga yan, nagpe-fishing expedition na naman sila dito sa mga ebidensya. Katulad lang din sa ginawa nila kay Tatay Digong, mga kababayan. Gets nyo na? Ang matindi dito, ito naman si Saldico, pag-usapan natin mga kababayan. Kasi nandun daw ngayon sa Portugal, di ba? Nasa Portugal daw. Kaya lang, as usual, kailangan pa rin natin tabunan dahil alam nyo naman ito, nagka-copyright, no? Nagka-copyright po kasi ito eh. Tabunan natin mga kababayan. Pakinggan nyo na lang ang balita ng sabi dito, NBI kinumpirma ang aplikasyon ng PH sa Interpol. Red Notice versus Saldico. Po talaga na may application for red notice. Ba't to ang tagal? Meron ho talaga? Meron po. Meron po. Nakita ko po mismo yung application. Meron lang po mga... Ang tanong kagad dito ni Mr. Ted Filon, mayroon ho ba talagang red notice? Bakit ho ang tagal? Naalala nyo na kanina mga kababayan, yung ating sinasabi kanina, pag nawala po itong si Saldico at itong si Madriaga, ano ibig sabihin mga kababayan? Sino makikinabang? Yung mga itinuturo nila. Now, habang wala si Saldico, sino rin makikinabang? Yung tinuturo din ni Saldico. Na nagigits siya mga kababayan? Kung nagigits nyo, comment dyan sa baba. Tuloy. Dokumentong hiningi at kinuha. Ang latest naging action na nga po niyan, yung cancellation na po ng DFA doon sa 2 passport po niya. At we will follow up again. Constantly naman po pinapollow up namin yung pag-release na po ng red notice po. Okay, so red notice and then ang di ho ba ang kanyang Philippine passport ay kanselado na? Na-confirm ba talaga ng Philippine government na ito ay passport holder po ng ng Portugal? Wala po pong official na deklarasyon dyan. Kaya po we are constantly coordinating with the government of Portugal po. Mga kababayan, wala pa daw pong confirmation na may passport na ito sa Portugal. So kung wala pa itong passport sa Portugal na confirm, maaari pa itong Philippine passport holder. So ibig sabihin, mayroon pa tayong kamay dito kay Saldico. Tama hindi? Pwede naman ito hanapin talaga kung gusto nilang hanapin. Makikita nila ito. Si Tibis nga eh. Di ba? Mabilis nilang nahanap eh. Director, sorry masyado ako matanong. Pasensya na po. Parang magmula noong bago mag-Disyembre, hanggang ngayon di pa rin alam ng Philippine government kung talagang Portuguese ang kanyang isa pa sa kanyang mga passport. Parang hindi kami makapaniwala ang dali naman makuha nung kung government to government lang. Well, that is actually one of the challenges. Nung nag-assume po ako nung February 21, kinuha ko po yung case file at parang few days from that pa lang po na kompleto yung submission po nung ating po mga required documents to undergo that process of checking po. So, siguro po itong week na to, yan po isa sa tututukan natin dahil lalo na ngayon, ito pong sa 18 na allegedly maris na to, siya po yung sent lahat nung sinasabi rito nakakonekta po at nakapatungkol po kay Ginoong Saldico. Okay, sige. So, canceled na yung Philippine passport, kumpirmado yon. Aalamin nyo pa lang po kung talagang siya ay meron pong Portuguese passport. Meron na kayong request para po sa red notice. Gaano katagal yung proseso at anong komplikasyon yan para siya mapauwi sa Pilipinas kung siya po'y totoo na Portuguese na ngayon? Well, yun nga po, we recognize also yung yung sa Portugal po that there is no extradition treaty po. So, ang sa amin po, umaasa naman kami na ang Portugal being a member of the family of nation, meron po mga tinatawag na international collaboration and international committee of respect po. So, we will bank on that. And siguro po, paglabas ng red notice, din po mas madali pong uusad yung atin po pakikipag-ugnayan po sa bansa ng Portugal po. Ayan mga kababayan, isa ang atin napansin dito, itong gobyerno natin, wala po talagang katiyakan, wala silang binibigay na solidong impormasyon, solidong kilos, galaw,
para si Saldico ay mapauwi. Una, yung kanilang sinasabi na cancel na yung dalawang passport, binanggit ano? Dalawang passport ni Saldico, hindi naman nila mga kababayan matiyak din kung ito nga bang si Saldico ay ay wala na itong Portuguese passport holder na. Hindi rin nila matiyak mga kababayan. So dapat, kung talagang desidido kayo, tiniyak nyo na. At kung natiyak nyo na hindi pala talaga ito Portuguese passport holder, dapat kumilos na kayo. Bakit nyo tinatagalan? Kasi, alam nyo naman, pag wala si Saldico, mabibitin pa rin ang, yung mga investigasyon dito at yung mga itinuturo niya, yun ngayon ang makikinabang. Kayo na ang sumagot kung sinong tinuturo ni Saldico, mga kababayan. Sino-sino ba ang mga dinilibira nila ng mga mali-malita kasama ng kanyang mga tauhan na nagpupunta na ngayon sa NBI at dyan nga po sa Ombudsman. Napakaraming pera. 805 billion di umano ayon sa 16 na mga dating Marines at 2 sundalo. At marami pa nga daw iba yan Kaso nga lang, tinatakot na mga kababayan. Tinatakot na no? Tinatakot na talaga. So, antay-antay lang tayo, no? Antay-antay na tayo kung ano pang mangyayari. Tingnan po niyo pa ang kakaiba dito mga kababayan. Ito si Matibag na to. Sabi niya rito, NBI retired general recruited ex-Marines as Coast Security aides. Alam nyo, may sinasabi to pangalan nito si Director Matibag ng NBI na pinapalutang niya yung dating general na nag-recruit daw sa mga dating Marines. Ano ba ang dito? Ano ba ang kinalaman nito, no? Ang main issue dito yung corruption. At yung mga ina-allege ng 18 na Marines, yun yung dapat mong alamin ang imbestigahan. Wala kaming pakialam dyan sa retired general. Anong kinalaman ng retired general na yan? May nag-recruit kay ano yun? May kasalanan din sila? Ibig mo sabihin itong retired general na ito, may kasalanan ito sa bayan? May kasalanan ito sa bayan dahil binubulgar ng nag-recruit ang retired general ng mga tao na mga saksi na nakakita mismo sa pagnanakaw at sangkot mismo sa pagnanakaw sa kabang ng bayan. Yung retired general na yun ang may kasalanan. Ganun ba yun? Mr. Matibag, yun yung sinasabi mo rito na may kasalanan? Kasi bakit mo inuukalkal yan? Di ba dapat ang imbestigahan mo yung sinasabi nila na pinagdalahan nila ng mga pera, kung totoo ba? Di ba kapag harapin mo na kaya yung mga yan, katulad din dyan sa Senate, pag harapin nyo kaya, madali lang naman yan After all, parehas kayo public servant. Ibig sabihin, public servant, taong bayan, humarap kayo sa taong bayan. Live! Iharap mo, Senado! O, kayong Marcos, kayong Martin, wala ba kayong kinatatakutan? Hindi ba kayo nagnakaw? O di humarap kayo sa Senado? Harapin ninyo itong nagbibintang sa inyo ng mga dating sundalo ni Saldico, dating mga security. Ba't ayaw nyo harapin? Takot ba kayo? Totoo ba ang sinasabi nitong mga ito? Yun ang dapat natin dito puntuhan, mga kababayan. Hindi yung kung saan-saan tayo napupunta, di ba? Katulad na lang ng sinasabi nitong si Lacson dito kay Senator Marcolita. Tingnan nyo, mga kababayan. Ba talaga papunta yung Blue Ribbon ngayon? Kasi nagtatanungan din yung mga tao magkakaroon pa ba ng hearing about the flood control? Ang direction kasi, sa ngayon, 4 pa lang yung nakapirmado sa partial committee report. Okay, tanyo mga kababayan, to si Lacson na to, sabi niya, tinatanong siya, sana ba talaga ang direksyon nitong ngayon, nitong Blue Ribbon? Magkakaroon pa ba ng investigasyon diyan sa flood control? Wala, ang sinabi lang nito yung mga kababayan, ang kabuuan nito, kasi mahaba rin yung video na yan, ang kabuuan ng sinasabi niya rito, pag pumirma na, 5 na siya ng pirma, kasi 4 pa lang yata nakapirma ngayon, pag nakakuha na siya ng 1, 5 na,
magkakaroon na siya ng partial report. Pagkatapos niyan, doon na siya magbabase. It's either i-close niya na. Tigil na. Anak ng pating talaga Lacson, no? Ay, nako. Mukhang ayaw din ni Lacson talaga, mga kababayan. Ayaw niya na talaga itong flood control. Nakakainis na, nakakagigil na, nakakatakot itong ginagawa ni Lacson. Ayaw niya na parang wala siyang gana pagdating po dito sa flood control issue. Bakit kaya Lacson wala kang gana? Yun lang sana ang pakisagot mo, Lacson. Bakit kaya wala kang gana? Ha? Anyway, bawi na lang tayo dito dahil sa napakahusay nitong Senator Alan Peter Cayetano. Itong si Lacson, tila baga, bigla na lang, parang napabaliktad dito. At pag napanood dito ni Torre, baka mahulog dito sa upuan si Torre dito, mga kababayan. Sandali lang. Ano sinasabi? Kung tutuusin, mas maraming disallowance ang Office of the President. Kung may dapat mang i-impeach, yun ay yung Office of the President. Tama hindi? Tama, kasi nga 4 billion ang confidential funds ni Marcos Jr. Ngunit wala man lang nag-iimbestiga na mga makabayan at makataib black. Sorry ha. Yan ang dapat ninyong tawag sa inyo. Makabayan at makataib black. Di ba? Kasi 125 million versus 4 billion. Tila baga bulag kayo sa Hindi nyo alam kung hindi nyo na alam magkwenta. Hindi nyo na alam magkwenta. Kung dito sa 125 million hanap na kayo ng hanap ng confidential fund, di hamak naman na mas dapat kayo maghanap sa 4 billion. Napakalaki nito. Wala nga sa kalingkingan yan Kaya lang, kasi nga, kumain na kayo ng tae at suka, hindi nyo na pwedeng gawin yan. Di ba? Kasi, takot kayo kay Vice President Inday Sara. Yun lang naman yun Takot lang kasi kayo. Kaya, kain na lang kayo ng suka at saka tae. Dahil takot kayo sa mga Duterte. Okay? Ito. Kaya, balik na lang tayo dito kay Lacson. Lacson, ano bang sinasabi mo? Totoo na ba yan, Lacson? Pakinggan natin si Lacson, mga kababayan. Pero kinuha pa rin yung leader nila. So I think that was the intent to just emphasize that if it's not an extradition request, it will be a extraordinary rendition of arresting and what's the better word of exporting or of extraditing a Filipino? Yeah, I have a definition of extraordinary rendition. Yan na. Refers to the transfer of a person, usually Si Lacson mismo yan Yung mayroong siyang hawak na na dokumento, binabasa niya. Ito ang alam ni Lacson, mga kababayan. Pakinggan natin ng maigi. Or of extraditing a Filipino. Yeah, I have a definition of extraordinary rendition. Definition niya yan. Refers to the transfer of a person, usually a suspected terrorist or criminal, from one country to another without formal legal procedures, often to a country where the person may be interrogated outside normal judicial safeguards. So it's quite strong, Mr. President. Yes. And if we're dealing with the ICC, I don't think the proper terms or any country that we have extradition treaty with, mukhang I think we should change the language from extraordinary rendition to another. Just to explain, Mr. President, and then I have no objection to changing it. It is really used by defense lawyers, not only in the ICC but other courts, when someone is taken from their country and brought to the international courts without first passing the local courts. But as you said, Mr. President, it's not only kasi may connotation by denotation. So I would be amendable to protect all Filipinos from extradition, but extradition in the general sense, not in the extradition defined in our law vis-a-vis
The complication here, Mr. Why President. not just use the rendition? Because rendition simply means handing over a suspect to another jurisdiction, whether it's another country or an international court. I remember, Mr. President, in the Anti-Terrorism Act which I sponsored, there's a provision there prohibiting extraordinary rendition because we are referring to a terrorist. Kasi ang connotation, pagka sinabing extraordinary rendition, parang kinindap ng CIA, tas dadalhin sa kanila para interrogate without going through the normal judicial processes. Point is well taken, and I see. Mr. President, would the term extrajudicial rendition be acceptable? Because basically, the point of the resolution is that kung sumama kusa yung in-extradite, no problem. Pero kung tingin niya dapat punta siya sa korte, hindi dapat extrajudicial, dapat may judicial process. So would Correct. extrajudicial rendition... As in the case of the former president. I'm amendable to taking out that paragraph because I want to look at this prospectively. I think there will be some political color if we talk about what happened in the past. And besides, Mr. President, that case is with the Supreme Court. So the bottom line of this resolution is that if for whatever reason, a mistaken identity, sinasabi ng tao, hindi ako yan, sinasabi ng tao, he's innocent or wala tayong treaty doon, he can run to court before he is removed from the country. Yun lang naman po. Thank you, ang Mr. intention, President. Maybe we can, we can use extrajudicial rendition, because if the person arrested by the custodial state will not go through the local court, at least for authenticity. My next question, Mr. President, is: are you familiar with the Article 59 of the Rome Statute? Ayan na. Yes, Mr. President. Ayan na. It's very clear here, Ayan na mga kababayan. Are you familiar Article 59 in Rome Statute? No, pakinggan natin. Rome Statute, sino ito mga kababayan? Yung ICC. Makinig. I'll just read for the record some of the salient provisions here. Number one, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person. That's a given. Number two, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of that state that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. Meron pa nga rito na the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release. Pwede pa nga mag-request ng interim release Ayan mga kababayan ha. Saan po ito galing? Doon po sa Rome Statute. Article 59, binasa ni Lacson. Mga kababayan, pwede daw po talaga mag-request ng interim release. Lacson, pangungunahan mo na ba ang pagpaparelease kay Tatay Digong? Naku Lacson, pag ginawa mo ito, medyo makakabawi-bawi ka ng konti. Makakabawi-bawi ka konti, Lacson, maniwala ka. Oo. Kahit pa paano, pero syempre magpa-imbestiga ka pa rin sa flood control. Pero pagdating dito kay Tatay Digong at just sinabi mo na yan, hindi rin naman ito gawa-gawa ni Lacson mga kababayan Binasa lang din niya Article 59 ng Rome Statute. Ano daw? Pupwedeng mag-apply ng interim release. Mismong nandyan sa Rome Statute, pero anong ginawa ng ICC? Anong interim release? Nasa amin na ito, wala na. Mga kakampi namin yung mga MPA at mga sinungaling na mga saksi. At yung mga nanay na mga marites na walang ginawa dyan sa Pilipinas, sabi pa ng isang nanay, nang dahil sa prat-prat na yan, namatay ang anak ko! Kaya kayong makakabataan! Diba? Ngayon, nang nandiyan na sa ICC, dahil nakapaldo na. Biruin mo ba naman sa totoo lang mga kababayan, hindi ka makakapunta dyan kung hindi ka gagastos ng milyon. Oo, promise. Promise, nag-apply po. Nako, aywan ko lang. Basta,
natanong ko na po paano makarating dyan. Grabe po, grabe. Yung isang babae, 80 na mga papeles ang kailangan niya, napakahirap. Bata pa yun ha, bata pa yun. Pero yung mga nanay na yan, hindi ko pa sa minamaliit ha, kasi katulad ko naman mahirap din. Nakarating ka dyan, naku, napaka-imposible niyan. Pera na lang pag-uusapan, mukhang parehas lang naman tayo na wala tayong may saing. Pero nung araw, ang sabi mo, nangdahil na project yan! Namatay ang anak ko! Kaya kayong makabutan! Huwag kayo sasali sa mga prat! Pagkatapos ngayon, birthday ng anak ko, salamat, kasi hindi nakalabas si Duterte. Salamat. Nako, sorry, pero sarap talaga manampal ng matatandang paurong Hindi, nakakainis lang ba? Hindi ko naman literal na sarap sampalin ng katotohanan, di ba? Nakakainis Kasi, kitang-kita na yan Pero itong mga ICC na ito, wala rin, bulag din. Hindi pa pwede nila na ito maintindihan. May interpreter sila dyan interpreter Yung CCTV nilang ginamit sa Davao, isa lang naman yung demonstration Grabe, as in, itong mga hayop na talaga naman. As in. Hindi po ang ICC, hindi po yan hindi po yan tunay na batas, hustisya. ICC po yan, kademonyuhan, kahayupan po ang kanilang mga dyan ginagawa. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release. Pwede pa nga mag-request ng interim release O sabihin mo yan, Lacson, kay Marcos nang matuwa kami. Sabihin mo yan kay Tory Lacson nang matuwa kami. But of course, pag ginrant yung interim release, the custodial state will have to inform the ICC or the International Court. So it's very clear even in the Rome Statute na hindi pwede yung basta pagka-aresto, diretso sa eroplano para i-deliver. Yes. Tore, nakikinig ka ba dito kay Lacson? Bago lang ito. Tore, bakit mo sinakay sa eroplano? Pakinggan mo ulit, Tore. Makinig ka dito, Tore, Hindi daw po pwede yan na isakay sa eroplano at diretso ka agad sa dahig. International Court. So it's very clear even in the Rome Statute na hindi pwede yung basta pagka-aresto, diretso sa eroplano para i-deliver. Yes. And it's the Rome Statute. I agree with your interpretation, Mr. Di ba? Agree din ba ako? Agree din ba kayo mga kababayan? Agree din ako. Agree din kayo. Na itong ginawa talaga nila, sabi ni Senator Lacson, nandito sa Rome Statute mismo, na hindi po pwedeng dalhin ka agad, isakay sa aeroplano at dalhin ka agad sa International Court. Hindi po pwede. Kailangan dito muna. At mayroon pa nga sinasabi, interim release. Pero lahat ng mga ito ay hindi ninyo ginawa at sinunod. This is multiple violation of law or of due process. Kaya anong hustisyang mapapala ninyo dyan? Wala. Sa bagay, yung mga witnesses dyan na piniresinta ninyo mga gago. Sorry Sorry talaga, sorry. Pero yan yung aking opinion at pananaw. Kasi yung isa dyan, namatay 2024, binintang ko kay Tatay Digong. 2022 natapos ng panunungkulan ni Tatay Digong, June 30, 2022. 2024 namatay ang anak mo, tapos sasabihin mo ngayon, Nay, hindi ka ba tinatablan ng konsensya, Nay? 2024 yung anak mo namatay, hindi ka natatakot sa konsensya? May karma yan. May karma yan. Ang sarap ng buhay ninyo dyan. Kumita kayo, naglamerda kayo dyan, nakabili-bili pa nga kayo ng bag May mga pinakita ka, di ba? May mga picture kayong pinagyabang nyo pa. President, not only as a senator but as the former chief PNP, ang point ko lang kasi dito, Mr. President, in the previous constitutions, the Constitution allowed other authorities to issue warrant of arrest. But in the 87 Constitution, it's very clear, it's only a judge. And kailangan may personal examination. Yeah, personal examination. So, if you look at the ICC... Wala po, in-examine na po yan ni Torre. Si Torre na rin po ang judge, si Torre na rin po ang pulis. Senator Alan Cayetano, Senator Lacson. Si Torre po ang gumanpan ng lahat ng yan. At sabi pa nga ni Torre, hihilain ko yan, hihilain ko yan. Na-remember nyo mga kababayan ang ginawa ni Torre?
Na-remember nyo yung ginawa ni Torre? O tingnan natin ang ginawa ni Torre, ha? Di ba may ginawa si Torre? Anong ginawa ni Torre? Hihilain ko yan, sabi niya. Asan na yun? Ito, oh. Our beloved President, si Rodrigo Roa Duterte, was really treated like a criminal kahit hindi pa siya convicted. No? Napakasama ng treatment sa kanya. Mabuti na lang, nakuna natin ng mga pictures at videos na document kung paano siya binastos ng administration na to. Dating Director General ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Andito ako para ipakita ang aking personal na suporta sa ating adhikain, sa ating ginagawa ngayon. Alam nyo, March 10, ngayon, 365 days ago, kasama ko si PRRD sa Hong Kong. At doon kami nag-spend ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Hindi ako kasama sa kanyang pamilya, but andun ako dahil merong kita si PRRD, si President Duterte, sa mga OFW sa Hong Kong. During the campaign in 2016, I was with PRRD sa security group niya. And so, even after hindi na siya presidente, we still provided him support. At ako, personally, volunteered to go with him sa Hong Kong para maiayos ang security doon sa affair sa Hong Kong. So 365 days ago, I recall, napapag-usapan namin ni PRRD yung arrest warrant niya sa ICC. At sa gabing ng March 10, bago kami lumipad pabalik sa Pilipinas, pinag-usapan uli namin yon. And binrief namin siya sa information, sa mga possible consequences. And we made a lot of mga suggestion, no, para maiwasan sana. Pero at the end of all the discussions, nag-decide siya, sabi niya, tuloy tayo, harapin ko yan. And yun na nga, lumipad kami on the 11th, madaling araw. And I recall sitting with him sa airport, check-in. Sabi ko sa kanya, Sir, minsan tawagin ko siyang mayor eh. No? Mayor. Gusto yan yun eh. Sabi ko sa kanya, malapit ng birthday mo eh. Mag-80 years old ka na, sir. Napaka-blessed mo na. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Alex, totoo yan. I cannot ask anything more. Okay na ako, sabi niya. Whatever happens. At any rate, nangyari na yung nangyari. No? Kasi nag-decide siya sa pagkaintindi ko during our discussions. May lawyer kaming kasama, si Attorney Medjaldea nung sa Hong Kong. So, may binigay na instructions. I was convinced na si PRRD was convinced that the law sa Pilipinas would prevail, would be followed with yung procedure, no? Na he will be protected by our laws, hindi yung order lang ng ICC. Unfortunately, iba ang ginawa ng BBM administration at yung paglipad sa kanya on that same day ng 11th of March, hindi namin talaga yon nakita. Kasi
secret yung kanilang preparation. But, ito lang ang matandaan ko kay PRRD. No? Binanggit ito ni Ka Eric, na sa LTF-LCAC, he was really fully committed and he led the task force para tapusin ang problema ng CPP, NPA, NDF na nasa mahigit 50 taon na. So committed siya doon. Kaya naging successful. Si PRRD, pag committed siya at binigay niya yung kanyang salita, ay talagang gagawin niya. So ginawa niya yon. At ganun din sa kanyang mga desisyon. Nung sinabi niyang umuwi na tayo, sabi niya, and I will face it, umuwi siya. Kaya lang, grabe ang pagtrato sa kanya ng administration ni BBM. And ayokong humaba na masyado ang aking pananalita. No? Ito lang matandaan ko talaga. Kasi ako ang huling, actually ako ang kasama niya na huli niya na nakaakyat doon sa eroplano. Ako lang nakaakyat pala. Dahil si Bingbong, si Sec Medjaldea, umakyat para sumama. Nagsabi ako na sasama, hindi ako pinayagan. So, nagpaalam ako na umakyat. Kasi nung nandun pa kami sa base, sa Air Force, may isang doon, nag-usap sila kinausap niya si Torre. At sinabi niya, General Torre, pwede ba bago tayo lahat ng gagawin, mag-pray muna tayo? Sabi naman ni General Torre, yes sir. Marunong ka ba mag-pray? Sabi ni Presidente. Sabi niya, yes sir. Kasi bago kumain niya tayo. Kaso, iba naman ang ginawa ni Torre. Hindi siya nag-pray kung ano-ano na napunta sa usapan. Kaya nung bago umalis ang eroplano, naalala ko yon, nakiusap ako makaakyat sa eroplano. At Ayan, wala yata mga kababayan. Ayan, ito po si Alex Paul Monteagudo, former Director General ABNICA. Siya po yung last na nga po, no, yung mga napanood natin ng mga video, yung paakyat na si Tatay Digong. Sa kanila po ito galing ng mga video at mga picture na mga nakuhanan. Kaya nakakita po tayo ng nalaman po natin kung anong nangyari kay Tatay Digong ng mga time na yon. Ito nga po mga kababayan ang papatunay na hindi po dumaan sa local judicial authority, na which is sinasabi ni Lacson, no? At trinato po si Tatay Digong nung nitong ni Torre ng parang isang kriminal at hindi po ginalang, hindi po nirespeto. Kaya mga kababayan, kitang-kita nyo naman dito, mismo na itong si Lacson na bagamat ayaw nito, mukhang umaayaw pa imbestigahan itong flood control corruption, tinitigil niya na, ayaw niya nang magpa-imbestigahan itong mga 18 dating mga sundalo. 16 na ex-marines, 2 sundalo. Maano pa kasi, marami pa kasing sasabihin, kaya dating mga sundalo na lang, 18, yun na lang. Kasi marami pa tayong sasabihin dahil masyado itong administrasyon, parang pinapahirap nila yung madali lang sana na mga bagay, pinapahirap nila. Katulad na lang nung pwede naman magtuloy-tuloy ang investigasyon nang hindi muna mag-restitution, pinahirapan ni Boying, kailangan mag-restitution ka muna. Parang ganito yan umamin ka muna kahit wala ka pang kasalanan. Parang ganun ang gustong gawin ni Boying ganito ang gusto nila. Para alam na nila na ikaw ay may kasalanan. Ganon yun. Para kami dito, ligtas na yung amo namin. Parang ganon lang yun mga kabayan. No? Ayan. So, yan po mga kabayan. Ano masasabi niyo rito kay Lacson? Tumutunog na bang pagbaliktad? O tungkol lang dito kay Tatay Digong? Bilang isang dati ring alagad ng batas? Isang men in uniform? Ayaw niya rin yung ginawa ni Torre? Ano sa tingin ninyo? Sa flood control kaya? Kailan kaya si Lacson mag-iimbestiga?
Anyways, mga kababayan, sa mga nag-comment, eto na, babasahin natin ang mga nagbigay ng inyong komentaryo, ha? Mga gusto mo pa shoutout. Tingnan natin kung sino-sino mga nandito gustong pa shoutout. Basta-basta tayo niya, mga kababayan. Okay. Haba nito, sandali, tsagain natin. Kawawa naman si BBM pag di nakabili at ayan, basahin nyo na lang yan. Siya pagpahaba ng buhay niya yan. Kawaan. Ana Kurita Apasible. Bahala na kayo magtuloy noon ang sinabi niya. Ang hindi maganda, nagtataas ng presyo ng gasolina habang marami pang laman ng tangke ng gasolinahan. Tama, Danny Mulyon, no? Marami pa naman silang stock, bakit kailangan na nilang di ba? So pag sinungaling kulong ka kaagad pag ng Department of Homeland Security dito sa Pilipinas, yung nasa gobyerno ang pinakasinungaling. Ricky Gules, no? Watching from Australia, malaking pananagutan ni BBM ginawa kay PRRT. Sulit tayo Duterte, sabi nito, no? Nakakatawa si Ngiwi, yan, sabi naman itong isa. Yan ang sinasabi, magaling magsalita si Budol, yan. Good morning sir, idol watching from Dammam, Kingdom, Saudi Arabia. Lagi kayong mag-iingat dyan. Thank you Lucy Evangelista ma'am. Kayo rin po sa Saudi Arabia, Dammam. Tuyot na utak. Buti pa gasoline boy, sabi naman ni Gis Turkey, ano ba yan? Hirap kasi basahin ng mga pangalan mga kababayan. Lucy Evangelista. Itanong may kilala siya sa Romanian. Team Replay BMR, Susan Rional. Yan. BBM resign na, sabi ni Erlinda de Quiros. Talagang malinis si Inday Sara Duterte. Yan, sabi ni Erlinda de Quiros. Ang tandaan at itanim ninyo sa isip ay ang puso ninyo hanggang ang mamumuno ng isang leader kontrolado ng mga leftists. Ayan. Jordan, maganda nanonood ako. Thank you Bernardo Talaid, no? Ang gusto ni Matibag, pabayaan na lang ang gawaing mali. Ayun, sabi naman ni Pete Galo. Pag may namatay, alam na kung sino ang nagpapatay. May mga nabasa ko ditong comment mga kababayan na wag naman daw maano na si Saldico. Oo, maraming mga nagano mga kababayan tumututol. Wag naman daw maano si Saldico mga kababayan. Wag naman daw, no? Oh. Ayan, person of interest. Watching from Hong Kong, Annabel Garion. Pag walang video sa publiko, di yan totoo. Ayaw lang maimbestigahan. Sabi ni Shirley. Wag naman sana mamatay kagad si Saldico. Ito yung sinasabi ko, wag naman mamatay si Saldico. Mag-witness pa siya, sabi nito. Yun din yung mga kababayan Di ba sinasabi natin ngayon na ang makikinabang dito pag namatay si Saldico, syempre yung mga tinuturo ni Saldico. Kaya kay BP Inday din naman, ganun din naman, di ba? Sakasakaling ma-tsugi yan si Madriaga, makikinabang din si BP Inday, di ba? Pero bakit si BP Inday pumapayag na dalhin doon sa mas safe na lugar kung yun ang inakala ni Chiljok, no? Bakit inaaka ni BP Inday sa kabila ng pupwede siyang makinabang, di ba, pag nawala si Madriaga? Kasi nga po mga kababayan, alam naman ni BP Inday na wala siyang ginagawang kasalanan. Di ba? Wala siyang mali. Kaya kampanta siya kahit lumabas pa wala siyang paki, di ba? Rihanna, hindi talaga mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Watching from Japan. Ayan. Hahaha, grabe si Kuya. Kuhang-kuha, sabi ni Harry Dula. Yan siguro yung kaning singiwi. Bimar, ganyan talaga ang nagsasalita pagbangag ang tao. Sabi ni T.D. Riano. Hahaha, ang haba ng love kuda. Ayan, may mahabang comment dito. Kaya after ni President PBBM, ibalik ang malasakit, tapang pagmamahal. Ayan, no? Makitong, ayan. Tama ka dyan, Makitong. Margarita Libuon, matagal ang loading ng pulburon. Hello, Bimar, Ate Charilo. Ang haba ng mga comment ni Makitong, oh. Kistob, ang haba ng comment nito, oh.
Yan mga kababayan, sige. Shoutout sa mga nandito ngayon na tinahard ko na lang muna mga kababayan kasi mahahaba ang comment at saka lagpas na yata tayo ng 1 oras ng ang ating video, mahaba na masyado, no? Yan, 1 oras na nga. So, comment na lang po kayo mga kababayan, ha? At kung gusto niyo magpa-shoutout, wala na ako masyadong makitang pa-shoutout, ha? Comment na lang po kayo dyan kung gusto niyo magpa-shoutout sa inyong mga pangalan at ilagay niyo rin po taga saang lugar kayo, no? Please kindly request and advise sa lahat ng politiko kung gusto nila makita ang reaksyon ng taong bayan sa lahat ng mga babalak ng panoorin individual open nila ang account nila sa public online. Sabi ni Makito nga, open nyo raw. Ito, may naniwala. Hindi pa po patay sa saldi ko. Janet Tasiker. Ano lang yun, panaginip lang po yun ng isang taxi, jeepney driver. Tsaka wag naman muna kasi kailangan pa niya Duterte, Pilipinas, Duterte pa rin si Kamuti. Ayan, si Kamuti, ang ating kaibigan. Watching from Singapore, Richie Panyero, Senator Marcolita tanggalin, nagpapatawa sila. Binuo ng libu-libong taong bayan bumuto. Ayan. Ay, tungkol kay Marcolita yan, gustong tanggalin, no? Binuto ng milyon-milyon eh. Okay mga kababayan, yan po ang ating na-reaction na ng video dito. Kayo na po kung bahala kung anong inyong masasabi at anong inyong komentaryo sa araw na ito. Siyempre pa mga kababayan, paki-comment po ang inyong lugar at pa-shoutout. Sa mga manonood sa Birada Aguila, sa ating programa, comment nyo na lang po doon. Live po yun ha mga kababayan. Comment po kayo at pa-shoutout BMR. Ano yun kung taga saang lugar kayo para ma-shoutout kayo natin. Mamaya alas 2 mag-uumpisa po yung Birada Aguila Live. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye.